Isipin mo ito, madalas pinupuri natin yung mga self-made na tao, di ba? Oo, yung mga parang kaya nilang solohin lahat ng mabibigat na problema. Tama, yung mga umaakyat sa tuktok ng tagumpay na mag-isa. Walang iniiyakang kaibigan, tapos mukhang matatag kasi walang nakakaalam ng mga kahinaan nila. Nakikita natin sila lagi sa mga pelikula o kaya sa social media. At minsan, tahimik natin silang ginagawang idolo. Pero para sa yon na nakikinig na yon, may tatanungin ako, paano kung ang mismong paghanga natin sa pagiging mapag-isa ay ang tahimik na sumisira sa iyong sariling pag-unlad? Wow, napakabigat na kaisipan yan. Okay, himayin natin ito. Ngayon, gagawa tayo ng isang masusing pagbubusisi sa isang dokumento na pinamagatang Accountability and Community. Isang napaka-napanahong paksa talaga. Totoo. At ang misyong ng diskusyong ito ay wasakin yung ilusyon na ang paglago ng ating pananampalataya at pagkatao ay isang solong paglalakbay. Ipapakita natin kung bakit ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa pag-iisa. Kundi sa lalim ng koneksyon natin sa ibang tao, di ba? Mismo! Kasi sa kultura natin ngayon, parang itinuturing na simbolo ng lakas yung hindi pag-asa sa iba eh. Ang nakakamaha rito ay kung titingnan natin ang mga pinakaunang pahina ng tekstong pinag-aaralan natin, partikular sa Genesis 2:18, makikita natin ang isang matinding deklarasyon mula mismo sa Diyos. Ano yung nakasulat doon? Sabi niya, hindi mabuti na mag-isa ang tao. At ang mahalagang konteksto rito ay sinabi ito ng Diyos bago pa man pumasok ang kasalanan at kasiraan sa mundo. Wait, ibig sabihin Wala pang gulo, wala pang problema noon, pero may kurang na. grabe. Ibig sabihin, yung kalungkutan o yung pangangailangan natin sa iba, hindi yan resulta ng pagiging mahina natin. Hindi talaga. Ito ay direktang bahagi ng ating orihinal na disenyo. Idinisenyo tayo para sa relasyon. At ipinaliwanag din sa teksto kung bakit tayo ganito, di ba? Sinasabi roon na ang Diyos mismo ay may relasyonal na kalikasan. Oo, lalo na sa teolohiyang Kristiyano. Makikita natin ito sa konsepto ng Trinidad. Yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Bale, bago pa man lalangin ang universo, bago pa magkaroon ng tao o anghel, meron ng perfectong komunidad. May pag-ibig at komunikasyon na sa loob mismo ng Trinidad. Kaya, dahil nilikha tayo sa wangis ng Diyos, nakatanim na sa mismong DNA natin, sa ating psyche na kailangan nating maging bahagi ng isang komunidad. Ang mag-isa ay literal na paglabag sa kung paano gumagana ang sistema natin. Eksakto. Kapag pinipilit mong mag-isa, parang kang gumagamit ng isang makina sa paraang hindi idisenyo ng inventor. Mag-o-overheat yan at masisira. Tama. Kaya ang tanong na sinasagot ng teksto ay, bakit ang dami pa ring pinipiling maging lone Christian o mananampalatayang nagsosolo? Bakit na ba mas gusto nating tahimik na magbasa, tapos tahimik na magdasal? At tahimik na makipaglaban sa mga tukso. Ang sagot na ibinibigay rito ay psikolohikal. Ang pag-iisa kasi ay komportable. Komportable dahil walang nakatingin. Oo, ayon sa ating teksto, tahimik na sinisira ng isolasyon ang ating paglago dahil binibigyan tayo nito ng ilusyon ng kontrol. Kasi kapag walang komunidad na nakakakilala sa'yo, naiiwasan mo yung pagiging vulnerable, di ba? Correct, walang makakakita ng mga sablay mo. Walang magtatanong kung bakit ang bilis uminit ng ulo mo o kung bakit bumabalik ka sa mga lumang bisyo mo. Diyan pumapaso yung isang imahe na naisip ko habang binabasa natin yung dokumento. Para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, ihalin tulad natin ang buhay mo sa isang nagbabagong uling. Uling sa isang malaking sega. Oo, isipin mo na ikaw yung uling na iyon. Kapag kasama mo ang ibang uling sa apoy, nagliliyab ka, nakikipagpalitan ka ng init, at nagbibigay ka ng liwanag. At anong mangyayari kapag inalis mo ang sarili mo doon? Kapag kumuha ka ng sipit, tapos kinuha mo yung isang nagbabagang uling na iyon at inilagay mo sa isang malamig na semento sa gilid, Kahit gaano pa yan kainit kanina, di ba? mismo, kahit gaano pa kaganda ang intensyon niyang manatiling mainit, mabilis itong lalamig. Magiging kulay abo ito at tuluyang mamamatay ang apoy. Totoong-totoo yan. Kasi ilang beses ka na bang nangako sa sarili mo na magbabago ka?
Yung tipong nagbasa ka ng self-help book o nakinig ng isang inspirational talk? Tapos, sinabi mong, simula bukas, magiging mas pasensyoso na ako o hindi ko nagagawin ng bisyong ito. Tapos, pagkalipas lang ng ilang linggo, bigla ka nalang bumigay at nawala ng gana. Madalas, sarili nating disiplina yung sinisisi natin doon eh. Pero ayon sa tekstong ito, ang naging problema ay inalis mo ang sarili mo sa apoy, sinubukan mong solohin. Ang isolasyon pala ay nagbibigay ng perpektong espasyo para tahimik na lumaki ang ating mga blind spots. At iyon ang pinakamapanganib na bahagi ng isolasyon, yung tahimik na pagkakaligaw o tinatawag nilang spiritual drift. Paano nangyayari yung spiritual drift na yun? Ayon sa teksto, ang mga taong unti-unting lumalayo sa kanilang pananampalataya o bumabagsak sa malalaking pagkakamali ay bihirang nagsisimula sa isang lantarang pagrerebelde. Hindi yung isang umaga na lang ay gumising sila at sinabing, sisirain ko ang buhay ko ngayon. Ng malalim sa mga kaibigan? Hanggang sa ang kawalan ng relasyonal na kapanagutan o accountability ang nagbibigay ng luwang para ang puso ay dahan-dahang maligaw sa maling direksyon. Kung ganun kabilis, lumaming ang uling kapag mag-isa, malinaw na kailangan natin ng kasama. Pero alam naman natin na hindi pwedeng kahit sino lang ang isama mo sa buhay mo, 'di ba? Oo naman, kailangan pili din. Dito na magiging sobrang interesante. Nagbigay ng isang napakagandang konsepto ang teksto mula sa Ecclesiastes 4:9-12. Familiar ako diyan. Sinasabi roon na ang dalawa ay mas mabuti kesa sa isa. Dahil kapag nadapa ang isa, may tutulong sa kanya para bumangon. Ngunit ang pinakamagandang imahe rito ay yung isang lubid na may 3 pisi o yung cord of 3 strands. Na hindi daw madaling maputol. Tama. Ibig sabihin, mas matibay pa ito kesa sa 2 lang. Sino ba itong 3 pisi na tinutukoy dito? Sa konteksto ng biblical na accountability na tinatalakay natin, ang unang pisi ay ikaw. Okay, ako yung una. Ang pangalawang pisi ay ang iyong mapagkakatiwalaang kaibigan o mentor, yung taong pinili mong maging katuwang mo. At yung pangatlo. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ang pangatlo at ang pinakamahalaga na nagbibigay ng tunay na tibay ay ang Diyos na nasa sentro ng inyong relasyon. Bakit kailangan pa ng ikatlo kung may partner na ako? Ipinaliwanag sa teksto na kapag kayong dalawa lang ng kaibigan mo at wala ang Diyos sa sentro, ang kahit anong accountability group ay madaling maging toxic. Toxic? Paano naging toxic? Maaari itong mauwi sa manipulasyon, kung saan kinokontrol na ng isa ang buhay ng isa. Pwede ring maging masyadong dependent o palaasa sa isa't isa. Yung tipong sa pao ka na kumukuha ng halaga imbes na sa Diyos. Mismo. Ngunit kapag ang Diyos ang sentro, ang relasyon ay nagiging malusog, nagbibigay buhay at nagpapatatag. Naintindihan ko yung teorya na yan, pero bilang kinatawa ng mga nakikinig sa atin ngayon, gusto kong questionin yung salitang accountability na yan. Sige, ano yung concern mo? Sa totoo lang, hindi ba minsan nakakasakal pakinggan ng salitang iyan? Kapag sinabing may accountability partner ka, parang may CCTV na nagbabantay palagi sa mga galaw mo. Oo, parang laging may pulis, di ba? Wala bang panganib na magamit ang mga ibinunyag mong sekreto laban sa'yo? Paano kung nag-away kayo ng partner mo? Hindi ba't ang pagiging vulnerable sa maling tao ay mas makakasira kaysa makakatulong? Isang napakahalagang pag-aalinlangan yan at hindi ka nag-iisa sa ganyang takot. Sa modernong panahon, madalas nga nating ginagamit ang salitang accountability bilang kasing kahulugan ng pagmamanman o pagpuli sa kilos ng iba. Para bang naghahanap lang ng butas, di ba? Oo, pero nilinaw ng ating dokumento kung ano ang tunay na biblical na accountability. Hindi ito pagkontrol, hindi ito pagiging diktador sa buhay ng kaibigan mo kung saan naghahanap ka lang ng pagkakamali para pagalitan siya. Ano pala ito? Ang ginamit na termino rito ay restorative love o pag-ibig na nagpapanumbalik. Restorative love. Ibig sabihin, ang layunin ay hindi ang magparusa, kundi ang magpagaling. Tumpak.
Nagbabantay kayo sa isa't isa, hindi para mamahiya, kundi para pangalagaan ng spiritual at emosyonal na kalusugan ng bawat isa. Ang ganda nun. Sinasabi ng teksto na ang totoong accountability ay isang ligtas na espasyo kung saan pwede mong aminin ang mga kahinaan mo at makakatanggap ka hindi ng panghuhusga kundi ng biyaya at katotohanan. E paano yung takot na baka magamit laban sa'yo yung mga sikreto mo? At tungkol diyan pumapasok ang importansya ng pamimili ng tamang tao at ang pagkakaroon ng Diyos bilang ikatlong pese. Kasi kung nakasentro kayo sa Diyos, Ang taong nakasentro sa Diyos ay nauunawaan ang sarili niyang kahinaan, kaya hindi niya gagamitin ang kahinaan mo bilang sandata. Pareho kayong pasyente sa isang ospital na nagtutulungan para gumaling. grabe, ang linaw nun. At para patunayan na hindi lang ito magandang ideya, kundi isang praktikal na pangangailangan, nagbigay ang teksto ng mga makasaysayang halimbawa. Oo, nakita natin na kahit ang mga higante sa kasaysayan ng relihiyon ay hindi kinaya ang mabuhay ng walang ganyang sistema. Binanggit dito si Charles Spurgeon, diba? Oo, si Spurgeon, nakilala bilang Prince of Preachers noong 19th century. Sobrang galing daw niyan mga rally. Kung babasahin mo ang kasaysayan niya, mapapansin mong napakagaling niya at libo-libo ang nakikinig sa kanya. Pero ang hindi alam ng marami, dumanas siya ng napakatinting depresyon o melancholy. Pati na rin ng pisikal na sakit tulad ng gout na banggit sa teksto. Tama. At kung sinubukan niyang solohin ang mga pasanin na iyon, malamang ay maaga siyang bumigay. Ano yung ginawa niya? Napaligiran siya ng isang grupo ng mga matatanda sa simbahan at mga malalapit na mentor. Sila ang nagbuhat sa kanya noong mga panahong hindi niya kayang tumayo. Hindi lang sila tagapakinig, no? Sila ang tagabantay ng kanyang emosyonal at espiritual na kalagayan. Ang isa pang binanggit na halimbawa ay ang sikat na ebanghilistang si Billy Graham at dito makikita natin ang sobrang praktikal na aplikasyon ng accountability. Lalo na nung panahon nila, di ba? Oo, noong dekadang 40 at 50, maraming mga naglalakbay na mga ngaral ang bumabagsak sa mga iskandalo, sa pera, sa imoralidad o sa panluloko. Kaya noong 1948, nagtipon si Billy Graham at ang kanyang malalapit na kasamahan sa Modesto, California. At binuo nila ang tinatawag na Modesto Manifesto. At hindi lang ito isang simpleng pangakong maging mabait tayo. Ito ay isang formal at detalyadong kasunduan ng accountability. May mga patakaran talaga sila. Oo, naglista sila ng mga tiyak na patakaran upang maprotektahan ang kanilang integridad. Halimbawa, napagkasunduan nilang hindi sila kailanman maiiwan sa isang kwarto o maglalakbay na mag-isa kasamang isang babae na hindi nila asawa. Para maiwasan ang anumang hinala o chismis. Naging transparent din sila ng buong buo sa kanilang pinansyal na pamamahala at ipinangako nilang hindi nila pupunahin ang ibang mga lokal na simbahan. Ginamit nila ang lubid na may 3 PC bilang practical na arkitektura upang hindi sila bumagsak sa mga patibong na sumira sa iba. Nakakamangha na sina Graham at Spurgeon ay hindi umasa sa sarili nilang tibay ng loob. Gumawa sila ng estruktura. Pero napaisip ako, hindi naman ito invention ng mga modernong mga ngaral, di ba? Kung titignan natin ang pinag-ugatan nito, mismong sa estruktura ng buhay ni Jesus, makikita ang ganitong klaseng sistema. Totoo yan. Alam naman natin na kaya niyang mag-isa, pero kung susuriin natin ang estratehiya niya batay sa teksto, nakakagulat kung gaano siya ka-intentional sa pagbuo ng komunidad. Kasi hindi siya tumutok lang sa mga madla o crowds. Oo, nagpakain siya ng libo-libo at nangaral sa tabing dagat. Pero hindi doon nangyari ang malalim na pagbabago. Anong sistema yung ginamit niya? Ang ginamit ni Jesus ay isang sistema ng concentric circles o mga pabilog na grupo na paliit ng paliit. Meron siyang 72 na pinadala para sa misyon. Pagkatapos, mayroon siyang 12 disipulo para sa malalim na pormasyon. Sila yung kasama niyang kumain, maglakad sa maalikabok na kalsada at matulog sa mga bangka. At sa loob ng 12 iyon, mas lalo pang lumiit ang grupo. Meron siyang tinatawag na inner circle na binubuo ni na Pedro, Santiago at Juan. Sila lang ang nakasaksi ng mga pinaka-pribadong sandali tulad ng pagkabuhay ng anak ni Jairo, ang kanyang transfiguration sa bundok at ang kanyang matinding pagdadalamhati sa Getsemani.
At ang modelong yan ni Jesus ay nagpapakita ng isang napakahalagang prinsipyo na ipinaliwanag ng teksto. Yung tinatawag na relational proximity. Eksakto. Ang malalim na pagbabago ay nangangailangan ng malapit na relasyon. Hindi mo mababago ng malalim ang buhay ng isang tao kung malayo ka sa kanya at puro teorya lang ang pinag-uusapan ninyo. Ang kalapitan ito, yung pagbabahagi ng oras, pagkain, at mga tunay na karanasan, iyan ang unti-unting nagpapababa ng ating mga depensa. Ito ang nagbibigay ng ligtas na espasyo para sa isa sa mga pinakamahirap ngunit pinakamahalagang gawin ng tao. Ang pag-amin o confession. At yan ang isa sa mga sentrong mensahe ng dokumento. Pinanggit nila ang Santiago 5:16 na nagsasabing, "Kaya nga, ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling." Pansinin mo ang salitang ginamit ha. Hindi sinabing ipahayag ninyo upang kayo'y mapatawad. Kasi ang pagpapatawad ay nagmumula sa Diyos. Ang sabi ay ipahayag sa isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang pag-amin ng kasalanan sa isang ligtas na komunidad ay ang mekanismo para sa paggaling natin mula sa psikolohikal at espiritual na laso ng pagtatago. Para mas madaling maintindihan kung paano ito gumagana, isipin natin na ang mga tinatagong problema, bisyo o kasalanan ay parang amag o mold sa loob ng bahay. Nako, saan ba mabilis dumami ang amag? Nabubuhay ito sa mga madilim, mamasa-masa at selyadong kwarto na walang bentilasyon. Lumalaki ito, kumakalat at unti-unting nilalaso ng hangin hanggat pinapanatili mo itong nakatago sa dilim. Hindi ito mamamatay kahit pilitin mong baliwalain. Pero ano ang mangyayari kapag nilakasan mo ang loob mo at binuksan mo ng malaki ang mga pinto at bintana? Kapag pinasok mo ang direktang sikat ng araw at ang preskong hangin, agad na natutuyo at namamatay ang amag. Ganon din ang ating mga lihim na kahihinaan. Kapag patuloy natin itong sinasarili, nananatili ang ating katawan at isip sa fight or flight mode. Yung kahiyaan o shame ay nagsisinungaling sa atin. Ibinubulong nito na kapag nalaman ng iba kung sino ka talaga, pandidirihan ka nila at itatakwil. At doon, winawasak ng pag-aamin ang kapangyarihan ng kahihiyaan. Kapag pinapasok natin ang liwanag sa pamamagitan ng pag-aamin at pinapasok natin ang preskong hangin ng panalangin ng ating komunidad, Nangyayari ang isang milagro. may nakakarinig ng pinakamasamang bersyon mo, ng pinakatinatago mong dumi, ngunit imbis na layuan ka, ay niyakap ka pa at pinanalangin. Rewired ng utak mo. Mamamatay ang amag ng kasalanan dahil nakita mo na ang pag-ibig sa iyo ay hindi nakabase sa pagiging perpekto mo. Diyan nagsisimula ang tunay na kalayaan. Napakabigat at napakagandang intindihin yan. Kaya ano pa talaga ang ibig sabihin nito para sa atin? Para sa mga nakikinig na sinasabing gusto ko yan, gusto ko ng kalayaan na yan. Paano ba natin ito sisimulan? Napakaganda ng mga teorya at mga kwento tungkol kina Jesus at Billy Graham, pero paano natin ilalapat ang konseptong ito ngayong linggo sa ating normal na pamumuhay? Paano natin sisiguraduhin na ang bubuuin nating grupo ay hindi lang mauuwi sa simpleng inuman o tsismisan, di ba? Dito, nagiging napaka-practical ng tekstong pinag-aaralan natin. Naglatag sila ng isang 30-day accountability plan na kayang sundin ng kahit sino. Bakit 30 days? Dahil ang 30 araw ng tuloy-tulay na pakikipag-ugnayan ay sapat na panahon upang magbuo ng mga bagong neural pathways at gawi sa ating utak. Isa-isahin natin ang mga hakbang. Sige, ano yung una? Una, tukuyin ang mga partner. Humanap ka ng 2 hanggang 5 tao na mapagkakatiwalaan at kapareho mo ng pananampalataya at pagpapahalaga. Hindi kailangang marami. Hindi. Mas mabuti nga ang maliit na grupo dahil mas nagkakaroon ng puwang para sa malalim na usapan. Pangalawa, bumuo ng ritmo. Magtakda kayo ng regular na oras ng pagkikita sa loob ng 30 days na iyon. Maaring ito ay lingguhan, tuwing Sabado ng umaga sa isang kapehan, o kahit sa video call kung malayo kayo sa isa't isa. Ang mahalaga ay ang pagiging consistent. Hindi pwedeng kung kailan lang may time. Pangatlo, magtakda ng focus. Ano ba ang layunin ninyo? Ano ang aayusin? Maaaring ang focus ninyo para sa buwang ito ay ang pagiging tapat sa inyong pananalapi, pagpigil sa isang partikular na bisyo, o pagpapalago ng oras ninyo sa pananalangin. Kailangan may malinaw na target. Ang pang-apat ay suriin ang progreso. Sa bawat pagkikita ninyo, balikan ninyo ang inyong focus.
Ano ang mga naging tagumpay sa linggong ito? Ano ang mga naging sablay? Ngayon, alam ko na ang pinakamalaking hadlang dito para sa marami ay ang awkwardness. O yung kapag nagkaharap-harap na kayo, mahirap namang magsimula ng usapan na, o anong kasalanan mo ngayon, di ba? Kaya nagbigay ang teksto ng isang napakagandang istruktura ng pagkikita upang gawing natural ang usapan. Tawagin natin ang istrukturang ito na GGSP. 4 na simpleng bahagi ito upang magkaroon ng ligtas na lalagyan ng usapan ninyo. Ang unang G ay gratitude o pagpapasalamat. Umpisahan ninyo ang usapan sa pamamagitan ng pagtingin sa labas ng inyong mga sarili. Ano ang mga tiyak na kabutihan ng Diyos o wins ninyo sa linggong yon? Pangalawa ay G, growth o pagunlad. Saan ninyo nakita na unti-unti kayong nagbabago o nagmamature? Saan nagtatrabaho ang Diyos sa inyong pagkatao? Tapos, kapag magaan na ang usapan dahil sa gratitude at growth, papasok na ang S, struggle o pag-amin ng hirap. Dito na inilalatag ang mga kahinaan. Saan ka nahirapan sa linggong ito? Saan ka nadapa? Anong mga maling kaisipan o emosyon ang lumitaw? At dahil nauna nang inilatag na kayo ay nasa proseso ng pag-unlad, ang pag-amin ng struggle ay hindi nagiging nakakahiya, kundi nagiging bahagi ng inyong paglalakbay. At ang panghuli ay P, prayer o panalangin. Pagkatapos magbahagi, hindi ninyo kailangang magbigay agad ng mga solusyon o payo na parang mga eksperto. Ipanalangin ninyo ang isa't isa, batay sa mga struggles na inamin. Napakasimple at napakatalino ng GGSP framework na yan, na i-democratize nito ang usapan. Ibig sabihin walang iisang tao na magmamagaling na parang siya ang guro at walang naiiwang tagapakinig lang. Lahat kayo ay pare-parehong dumadaan sa proseso. Pero gusto kong ipagdiin sa iyo na nakikinig. Ang 30-day plan at ang GGSP rhythm na ito ay hindi isang malupit na kontrata or checklist na kapag nakalimutan ninyong gawin ay bumagsak na kayo sa pagiging Kristiyano. Totoo yan. Dapat nating makita ang sistemang ito hindi bilang isang rigid program, kundi bilang isang natural na ritmo ng buhay. Parang paghinga. Paanong? Parang paghinga. Sa isang malusog na komunidad, may mga panahon ikaw ang nanghihina at kailangang mong huminga papasok o mag-inhale ng lakas, grasya at panalangin mula sa mga kaibigan mo. At may mga panahon namang ikaw ang malakas at mas sagana, kaya ikaw naman ang nag-exhale at nagbibigay ng suporta at pagmamahal sa kanila. Hindi ito laging pantay-pantay sa isang partikular na araw, ngunit sa kabuuan ng inyong relasyon, nagkakaroon ng balanse. Sa kabuuan ng lahat ng mga inilatag natin mula sa dokumento, napakalinaw ng mensahe. Kung ikaw ay kasalukuyang nag-iisa at pilit na sinusolo ang lahat ng laban mo, hindi ka nagpapamalas ng lakas. Inilalagay mo ang sarili mo sa isang seryosong panganib ng pagkaligaw, pagkapagod, at pagkalubog sa sarili mong mga blind spots. Nakita natin na mula pa sa paglikha sa Genesis, nakadesenyo tayong mangailangan ng iba. Mula sa karunungan ng Ecclesiastes, ang 3 pise ay hindi madaling maputol. Sa kasaysayan ni Spurgeon at Billy Graham, kinailangan ng mga higante ang suporta ng kanilang grupo. At higit sa lahat, sa mismong modelo ni Jesus, pinili niyang maghubog ng mga buhay sa pamamagitan ng malapit na relasyon at inutos niya ang pag-amin bilang susi ng ating paggaling. Isang kumpletong larawan ng kapangyarihan ng komunidad. Ngayon, bago tayo magtapos, gusto kitang iwan sa isang malalim na katanungan na hindi natin direktang tinalakay kanina, ngunit ramdam na ramdam ko habang binubusisi natin ang teksto. Ano iyon? Kapag pinag-uusapan natin ng paghahanap ng accountability at komunidad, madalas ang iniisip natin ay kung anong makukuha natin. Yung tipong gusto kong gumaling, gusto kong lumago, gusto kong malutas ang problema ko. Laging nakafocus sa sariling pangangailangan? Pero naisip mo ba na marahil ang mismong kahinaan, ang mismong pagkakamali o nakakahiyang nakaraan na pilit mong itinatago sa isang selyadong kwarto ngayon? Ay ang eksaktong kwento na kailangang marinig ng isang tao sa komunidad mo upang makalaya rin sila sa sarili nilang kulungan.
Paano kung ang pagiging bukas mo at pag-amin mo ay hindi lang para sa sarili mong paglaya, kundi susi pala upang sabihin ng isang kaibigan, "Salamat sa Diyos, hindi lang pala ako ang nakakaranas nito." Paano kung ang pagtatago mo ang tahimik na pumipigil sa paggaling ng iba? Napakagandang kaisipan. Ipinapakita niya ang kahinaan kapag inilabas sa liwanag ng isang komunidad na nakasentro sa Diyos ay nagiging isa sa mga pinakamalakas na instrumento ng pag-ibig at pag-asa. Hindi na lang ito tungkol sa iyo. Ito ay nagiging regalo mo sa iba. Kaya ngayong linggo, para sa iyo na nakikinig, hinahamon kita. Buksan mo ang pinto ng kwarto mo, papasukin mo ang preskong hangin at sikat ng araw. Humanap ka ng iyong sariling threefold cord. Simulan ang unang hakbang ng 30 days na plano at maranasan mo ang tunay na kalayaan na nagmumula sa pagiging tapat na kilala at minamahal ng buo. Ito ay isang masusining pagbubusisi na hindi lang naglalayang magdagdag ng impormasyon sa utak mo, kundi magbigay lakas upang baguhin ang takbo ng buhay mo at ng mga taong nasa paligid mo. Maraming salamat sa matiyagang pagsama sa amin sa diskusyong ito. Hanggang sa muli.